Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Paggalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng isang taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin nyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas na mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-14 na linggo sa panahon sa pangalang taon ng ating pagdiriwang, at ngayon, 11 ng Hulyo, ay paggunita kay San Benito o San Benedicto, isang patriarka at abot ng monasteryo ng mga Benedictino at ng monasteryo sa tinatawag na Western Monasticism o monastikong buhay sa kanluran. At ang atin pong tema sa mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa salitang Hebreo, wala po tayong makita doon sa pagpahayag ng mabuting balita sapagkat ito ay sa bagong tipan lang. Pero sa lumang tipan, sa mga lumang tradisyon ng mga Hudyo, mayroon po silang tinatawag na lihakres. Lihakres, pagpapahayag
ng mensahe ng Diyos at ang Diyos na si Yahweh. Sa bagong tipan, lalo na ngayong ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, verso 7 hanggang 15, na pangalawang bahagi ng 5 bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, sapagkat ang unang bahagi ay tungkol sa pagtuturo, tungkol sa paging mapalad at maging matuwid. Itong pangalawang bahagi, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10 at sumusunod, ay tungkol sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. At ito yung pagpapahayag ay tinatawag sa Koinonia na Griego na evangelizo, na sa Latin naman ay nasalin na evangelizare, at sa atin, pagpapahayag ng mabuting balita. Ang pagpahayag ng mabuting balita ay una sa lahat, pagpapahayag ng mabuting balita na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa ating unang pagbasa sa aklat ng Propeta Uzias, Kapitulo 11, verso 1 hanggang 4, verso 8 hanggang 9, pinapahayag ni Propeta Uzias gaano kadakila, gaano kalaki ang kanyang pag-ibig sa kanyang bayang hinirang na tinatawag niyang Israel at Ephraim, na kung saan ay sila'y lumalayo na sa kanya, pero inaakit pa rin niya upang sila'y manumbalik at maging bahagi ng kanyang hinirang na bayan. Dahil dito, sinasabi ng ating Salmo 79, versikulo 4, na ang Panginoon ay magbigay ng tanglaw at kaligtasan sa atin. Siya ay magbigay ng kaligtasan sa hindi madali na paraan, sapagkat kanya pong ibinigay ang kanyang buktong na anak upang mag-alay ng buhay para sa atin, upang magpahayag ng dakilang pag-ibig sa Diyos sa kamatayan sa cross o sa dakilang sakripisyo at sa kanyang pagkabuhay muli. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay humirang na ng 12. Kung ang unang Israel ay nahirang sa 12 na tribo na mula sa 12 na mga anak ni Israel, ang panibagong Israel, at ito yung simbahan at membro po tayo dito, ay napunda o nagkaroon ng pagbuklod sa pamagitan ng 12 na mga apostol na siyang pundasyon sa ating simbahan. At itong 12 na apostol ay ipinadala ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo na tig-dalawa upang pupunta sa mga nayon at sa mga bayan upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Ito ay tinatawag na ebanghelisasyon o pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, ibinigay ng ating Panginoon ang tinatawag na kanya pong gawain sa ebanghelisasyon o pagpapahayag ng Ebanghelyo. Una, mayroong tunguhin. Versikulo 7, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo, ang tunguhin ay na damhin ng mga tao ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Yun ang tunguhin. At mayroong mga tanda ng pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Sa versikulo 8, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo, una, na ang pagtanggap ng paghahari ng Diyos ay una sa lahat, ang pagtanggap ng kapayapaan. Ibig sabihin, magkaroon ng kapayapaan sa tahanan, magkaroon ng kapayapaan sa komunidad, magkaroon ng kapayapaan sa bayan. At ang kanilang mga gawain ay una, ang pagpagaling ng mga may sakit, ang pagsabuhay muli sa mga namatay. Pangatlo,
ang paglilinis sa mga kitungin, at pang-apat, ang pagpalayas ng demonyo. Ang kinakailangan po upang sila'y magdala ng mabuting balita ay una sa lahat, payak na buhay. Bilang simple na pamumuhay at payak na buhay, versio 9 hanggang 10 sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 10, wala po silang dalhin na pera o kayamanan, maski extra na damit o tungkod o panyapak. Kailang simple na pamumuhay. Pangalawa, na hindi sila palipat-lipat. Dapat doon lang sila kung saan sila tinanggap, doon lang sila upang sila'y maging kabahagi at maging kalakbay sa pamumuhay ng tahanan na tumanggap sa kanila dahil narapat na tao at namumuhay para sa kapayapaan. Pangatlo, na kanila pong ibahagi. Una, ibahagi ang mensahe ng ating Panginoong Hesus na malapit nang maghahari ang Diyos. Kaya ano ang kailangan? Pagsisisi o pagbabago at pagbalik sa Diyos. Sa mga Hudyo, ito'y tinatawag nila na teshuvah. Teshuvah, pagbabago, pero ang literal na kahulugan niyan, pagbabalik sa Diyos. Na sa Koine-Greek na Griego ay tinatawag naman metanoia. Metanoia ay ang pagbabago o pagbabalik loob na kung saan sa ating salita, conversion o pagbabalik loob para sa Diyos. At hindi rin sila magdala ng baon. Hindi rin sila magdala ng kung anuman nakakainin na pagpapahayag nito. Tanggap nila ang pagkain ng lahat ng mga tao. Sa mga Hudyo, mayroon po silang tinatawag na kalakaran o batas ng kalinisan. Yung batas ng kalinisan, tinuturing nila ng mga pagkain ng mga hintel at ang ibang bahay na hindi malinis. Kaya magdala sila ng sariling pagkain upang magkaroon sila ng halak o ng pagkain na malinis. At ito ang sinasabi ng Panginoon, tanggapin nila anuman ang kultura, anuman ang kinain, ano ang pagkain, anuman ang idulot sa kanila. Sapagkat para sa ating Panginoong Hesus, ang kalinisan ay nagmula sa loob, hindi sa mga pagkain kinakain mula sa labas. Pang-apat, kailangan nilang ipahayag ang kanilang espiritualidad o buhay panalangin. Panalangin na kung saan, pag sila'y naroon sa bahay, ay kanilang ipahayag hindi lang ang mensahe ng paghahari ng Diyos. Ipinapahayag rin nila ang paghahari ng Diyos sa kanilang gawain, sa kanilang buhay, sa kanilang pagsasaksi, na tinatawag natin yan, witnessing. Dahil mas marami po ang sumusunod kapag ka mayroong witnessing. Kaya ito yung mga batayan natin sa tinatawag nating ebanghelisasyon o pagpahayag ng ebanghelyo, na kung saan ito'y naisulat na noong si Papa Pablo VI ay sumulat ng isang encyclical na tinatawag na Evangelii Nuntiandi o pagpapahayag ng ebanghelyo. At kanya pong sinasabi sa pagpapahayag ng ebanghelyo na ilabas niya sa Evangelii Nuntiandi noong 8 ng Desyembre 1935. Ang una ay ang ebanghelisasyon ay nababatay sa kay Kristo. Si Kristo ang una at ang dakila na tagapagpahayag. Ang ibig sabihin, kung kaming mga pari ay nagbigay ng sermon sa inyo, hindi buhay namin, hindi buhay ng iba, bagkus ang buhay ng Panginoong Hesus at ang buhay ng Panginoong Hesus na tularan at isabuhay ng bawat isa. Ang kanyang sakripisyo dito sa banal na misa
upang makiisa tayo sa kanyang sakripisyo. Kaya ito yung tinatawag na content, ang laman o buod ng Ebanghelyo, na si Kristo ang siyang pinakalaman. Pangalawa, ang ebanghelisasyon ay isang esensyal na misyon ng simbahan. Ito ay sa numero 14 ng Evangelii Nuntiandi, na kung saan ang lahat ng bukasyon, o gustong magpare, gustong magmadre, gustong maging laiko na misyonero, ang kanya pong unang gawain ay ang pagpapahayag at pagsasaksi sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pangalawa ay ang kanya pong pagbahagi ng kanyang buhay panampalataya sa iba, sapagkat ang panampalataya na ibinahagi ay lalong lumalago. Ibig sabihin, huwag nating itago sa loob natin ang ating natanggap na kabutihan mula sa Diyos. Ating ipahayag ito sa iba upang lumago ang ating panampalataya at lumago din ang pananalig sa ating kapwa-tao. Pangatlo na bahagi sa tinatawag na Evangelii Nuntiandi, na ang tunay na pagsasaksi at hindi mga salita, ibig sabihin, ang tunay na buhay sa praktika ng kabutihan ay siyang pinakamalaki at pinakasentro ng pagpahayag ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi sa aming pagtuturo, bagkus sa aming buhay, dapat naipahayag na ang Ebanghelyo. Kaya kaming mga pare, lalo na mga misyonero, at may marami po tayong misyonero at misyonera ng mga Pilipino, ay magpahayag sa Ebanghelyo sa mamagitan ng aksyon o sa buhay nila, hindi sa mga salita, bagkus sa ginagawa na kabutihan. At pang-apat, dapat nating tingnan na ang lahat ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, na siya yung pinaka-principal na kumikilos at siya yung tunguhin ng lahat ng ebanghelisasyon. Numero 75 ng Evangelii Nuntiandi ni Papa San Pablo VI, na kung saan ang akala natin ang tunguhin ng ating ebanghelisasyon ay upang maraming manalig sa ating Panginoon, mas maraming magsimba, makatayo tayo ng mga simbahan. Hindi po. Ang tunay na tunguhin ay ating hayaan ng Espiritu Santo na siyang pakilusin natin sa ating buhay, sa ating simbahan, sa buong mundo, upang magkaroon ng panibagong lupa at panibagong langit. Ibig sabihin, tunay na pagbabago, sapagkat ito'y pananalig natin sa Panginoon na hindi sa ating sinasabi, bagkus sa ating ginagawa, na makikita ng iba na mayroong Diyos ng pag-ibig at Diyos na may kabutihang loob. Yung mga niwala ng Diyos ay umibig sa atin at kailangan tayong magpahayag sa pagitan ng ating pag-ibig sa Diyos. Pumalapak ng malakas kung paano natin iniibig ang Diyos, mahal natin ang Diyos, iniibig natin siya. Ipahayag natin ito sa ating buhay sa pamagitan ng pagmamahal sa mga taong mas malapit sa atin. Ano po yon? Sa ating mga tahanan, sa mga opisina, sa mga paggawaan, sa mga sakahan, o kung saan man tayo. Kung napahayag natin ang pag-ibig ng Diyos at ang kabutihan saan man tayo, yon ang ebanghelisasyon. Pagdala ng ebanghelyo ng paghahari ng Diyos upang ang Diyos ay maghahari ng bawat puso. Amen? Purihin natin ang Diyos.